So, ang simula ng lahat, ang Big Bang. Ang ideya na biglang isinilang ang universo at hindi ito walang hanggan, at least ganoon ang tingin hanggang kalagitnaan ng 20th century. Karamihan sa mga scientist ay iniisip na ang universo ay walang hanggan at walang edad, hanggang sa binigyan tayo ng theory of relativity ni Einstein na mas magandang pag-unawa sa gravity. At natuklasan ni Edwin Hubble na ang mga galaxy ay lumalayo sa isa't isa sa paraang akma sa mga naunang hula. Noong 1964, by accident, natuklasan ang cosmic background radiation, isang relic ng early universe na, kasama ng iba pang observational evidence, ang nagpatunay sa Big Bang bilang accepted theory sa science. Simula noon, ang pinabuting teknolohiya tulad ng Hubble telescope ay nagbigay sa atin ng magandang larawan ng Big Bang at ng structure ng cosmos. Ang mga kamakailang obserbasyon ay tila nagpapahiwatig pa nga na ang paglawak ng universo ay bumibilis. Pero paano nangyari itong Big Bang? Paano nagkaroon ng something mula sa nothing? Ating alamin kung ano ang alam natin. Maari nating baliwalain muna ang simula. Una sa lahat, ang Big Bang ay hindi isang pagsabog. Ito ay ang pag-stretch ng buong space, everywhere, all at once. Ang universo ay nagsimula ng napakaliit at mabilis na lumaki sa laki ng isang football. Hindi lumawak ang universo sa anumang bagay. Ang space ay lumalawak lang sa sarili nito. Hindi maaaring lumawak ang universo sa anumang bagay dahil ang universo ay walang hangganan. By definition, walang labas ang universo. Ang universo ay, mayroon! Sa mainit at siksik na environment na ito, ang energy ay nagpakita bilang mga particle na nag-exist lang sa pinakamaikling sandali. Mula sa mga gluon, nabuo ang mga pares ng quark na nagwasak sa isa't isa marahil pagkatapos maglabas ng mas maraming gluon. Ang mga ito ay nakahanap ng iba pang short-lived quarks para makipag-ugnayan na bumubuo ng mga bagong quark pair at glue. Muli, ang matter at energy ay hindi lang theoretically equivalent. Napakainit nito, halos pareho sila. Somewhere around this time, nanalo ang matter laban sa antimatter. Ngayon, halos lahat ng natira ay matter at halos walang antimatter. Somehow, 1 billion at isang matter particle ang nabuo para sa bawat 1 billion particle ng antimatter. Sa halip na isang napakalaking, ultimate force sa universo, mayroon na ngayong ilang pinong bersyon nito na kumikilos sa ilalim ng iba't ibang rules. Sa ngayon, ang universo ay lumawak na sa 1 bilyong kilometro ang diameter na nagdulot ng pagbaba ng temperatura. Ang cycle ng mga quark na bubuo at nagiging energy muli ay biglang huminto. Simula ngayon, gagamitin natin kung ano ang mayroon tayo. Nagsimulang mag-film ang mga orasan ng mga bagong particle, mga hadron tulad ng protons at neutrons. Maraming kombinasyon ng quark ang maaring bumuo ng iba't ibang hadron, ngunit ilan lang ang medyo stable sa loob ng mahabang panahon. Sandali lang, isipin nyo na sa ngayon, 1 segundo pa lang ang lumipas mula nang magsimula ang lahat. Ang universo, na lumaki na sa 100 bilyong kilometro, ay sapat ng malamig para payagan ang karamihan sa mga neutron na mag-decay sa protons at bumuo ng unang atom, ang hydrogen. Isipin ang universo sa puntong ito bilang isang napakainit na sopas, 10 bilyong degrees Celsius, puno ng napakaraming particle at energy. Sa susunod na ilang minuto, mabilis na lumamig at umayos ang mga bagay. Nabuo ang mga atom mula sa mga hadron at electron na lumilikha ng stable at electrically neutral na environment. Tinatawag ng ilan ang panahong ito na Dark Age dahil walang mga bituin at hindi pinapayagan ng hydrogen gas ang visible light na gumalaw. Pero, alam mo, ano ba ang meaning ng visible light anyway? I mean, kung wala pang buhay na maaring magkaroon ng mata, nang magkumpol-kumpol ang hydrogen gas pagkatapos ng milyon-milyong taon at inilagay ito ng gravity sa ilalim ng matinding pressure, nagsimulang mabuo ang mga bituin at galaxy. Ang kanilang radiation ay nagdissolve sa stable hydrogen gas sa isang plasma na patuloy na bumabalot sa universo ngayon at nagpapahintulot sa visible light na dumaan. Finally, nagkaroon ng liwanag. Okay, pero paano naman ang bar? Hindi natin napag-usapan kung ano ang nangyari sa mismong simula. Ang bahaging ito ay maaring tukuyin bilang ang Big Bang. Hindi natin alam kung ano ang nangyari dito. Sa puntong ito, nasira ang ating mga kasangkapan. Ang mga natural na batas ay huminto sa pagiging makatwiran at ang oras mismo ay naging wibbly-wobbly. Para maintindihan kung ano ang nangyari dito,
Kailangan natin ng theory na nag-uugnay sa relativity ni Einstein at quantum mechanics. Ito ay isang bagay na pinagtatrabahuhan ng maraming scientist ngayon. Pero nag-iiwan ito sa atin ng maraming hindi nasasagot na tanong. Tulad kung may mga universo bago ang atin o kung ito ang una at tanging universo. Ano ang nagsimula sa Big Bang? O natural lang ba itong nangyari batay sa mga batas na hindi pa natin naiintindihan? Hindi natin alam at baka hindi natin kailanman malalaman. Pero ang alam natin ay nagsimula dito ang universo tulad ng alam natin at nagbigay buhay sa mga particle, galaxy at bituin ng Earth at ikaw. Dahil tayo mismo ay gawa sa mga patay na bituin, hindi tayo hiwalay sa universo. Bahagi tayo nito. Maaari mo pa ngang sabihin na tayo ang paraan ng universo para maranasan ang sarili nito hanggang sa wala ng tanong na itanong.